darkness tries to roll over my bones, when sorrow comes to steal the joy I own, when brokenness and pain is all I know, I won't be shaken. No, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Shame no longer has a place to hide. I am not captive to the lies. I'm not afraid to leave my past behind. Oh, I won't be shaken. No, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, I'm standing. There's power that can break off every chain. There's power that can empty out a grave. There's resurrection power that can save. Power in your name. Power in your name. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, yeah, when I'm standing in your love. Oh, my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, I'm standing in your love. Oh, standing on the rock. Oh, I'm standing in your love. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo dumako sa ating pag-aaralan, tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo pong banal na harapan. Nagpapakumbaba at humihingi po ng gabay na lubos pong maunawaan ang inyo pong mga salita na pinagkaloob mo po sa araw na ito na aming tatalakayin. At nawa po ay ito po ay magsilbing aral sa amin. Patuloy po na ikaw lamang po ang maitaas at madakila sa aming buhay. At salamat po sa inyong pag-iingat sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay nasa Book of Numbers pa rin po tayo at tayo po ay dumako na sa chapter 17. Ang tungkod ni Aaron. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ang pinuno ng bawat lipi ay magbigay sa iyo ng tig-iisang tungkod. Isusulat nila ang kanilang mga pangalan dito. 3. Ang pangalan ni Aaron ang isusulat mo sa tungkod ng lipi ni Levi or Levi, sapagkat bawat pinuno ng lipi ay dapat magkaroon ng iisa lamang tungkod. Verse 4,
Ilalagay mo ang mga tungkod na iyon sa loob ng toldang tipanan sa harap ng kaba ng tipan, sa lugar kung saan kita kinatatagpo. 5. Ang tungkod ng taong aking pinili ay mamumulaklak. Sa ganoon, matitigil na ang pagrereklamo nila laban sa iyo. 6. Ganoon nga ang sinabi ni Moises at nagbigay sa kanya ng tungkod ang mga pinuno ng bawat lipid. 12 lahat, pati ang tungkod ni Aaron. Verse 7. Ang mga ito'y inilagay ni Moises sa harapan ni Yahweh sa loob ng toldang tipanan. 8. Kinabukasan, nang pumasok sa toldang tipanan si Moises, nakita niyang may usbong ang tungkod ni Aaron. Bukod sa usbong, namulaklak pa ito at namunga ng hinog na almendra. 9. Inilabas ni Moises ang lahat ng tungkod at ipinakita sa mga Israelita. Nakita nila ang nangyari at kinuha na ng mga pinuno ang kani-kanilang tungkod. Verse 10. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ibalik mo sa harap ng kaba ng tipan ang tungkod ni Aaron upang maging babala sa mga naghihimagsik. Mamamatay sila kung hindi sila titigil ng karereklamo. Verse 11. Ginawa nga ito ni Moises ayon sa iniutos ni Yahweh. Verse 12. Sinabi ng mga Israelita kay Moises, mapapahamak kami, mauubos kaming lahat. Verse 13. Kung mamamatay ang bawat lumapit sa toldang tipanan ni Yahweh, mamamatay kaming lahat. Ito po ay naganap pagkatapos ng mga pagrereklamo at pagsuway ng mga Israelita laban sa pamumuno po ni Moises at Aaron. Upang linawin kung sino po ang tunay na hinirang ng Diyos, iniutos po ni Yahweh kay Moises na magdala po ng tigi-isang tungkod mula po sa bawat pinuno ng 12 lipi ng Israel at pangalanan po ito. Ang tungkod ay iniligay po sa toldang tipanan sa harap po ng kaba ng tipan. Kinabukasan, natuklasan po na ang tungkod ni Aaron ay may usbong at may bunga po ng almendra. Ang almendra po ay almonds po sa English, bilang tanda ng pagpili sa Diyos sa kanya. Ang tungkod po ay inuutos na ibalik sa harap ng kaba ng tipan bilang babala po laban sa paghihimagsik. Sa huli, natakot po ang mga Israelita sa posibleng parusa po ng Diyos. Ito po ang mga aral na ating mapupulot. Una, ang pamumulaklak po ng tungkod ni Aaron ay sumisimbolo ng malinaw na pagkilala ng Diyos sa kanya bilang tagapaglingkod ng mga Israelita. Sa ating pong panahon, mahalagang igalang po ang mga leader na inilagay ng Diyos sa ating simbahan o komunidad. Ang kanilang posisyon po ay hindi lamang po dahil sa sariling kakayahan, kundi dahil sa pagtawag po ng Diyos. Matuto po tayong magpakumbaba at sumunod sa kanyang tinalaga. Pangalawa naman po, itinuro po rito ang masamang epekto ng pagrereklamo at paghihimagsik laban sa Diyos at sa kanyang mga plano. Ang mga Israelita po ay labis na mareklamo, ngunit sa halip po na parusahan silang lahat, ginamit ng Diyos ang tungkod ni Aaron upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sa panahon po ngayon, dapat po nating iwasan ang pagiging negatibo at mareklamo sa harap ng mga pagsubok. Ang mas tamang tugon po ay ang magtiwala at magdasal upang maunawaan ang plano po ng Diyos. Pangatlo naman po ay ipinapakita po rito na ang tunay na tagapaglingkod ng Diyos ay nagbubunga, tulad ng tungkod ni Aaron na namulaklak at namunga po. Bilang mga Kristiyano, tinatawag po tayong mamuhay ng may mabuting bunga tulad ng pag-ibig, kabutihan at pananampalataya. Ang bunga ng ating gawain ay magsisilbing patunay ng ating debosyon sa Diyos. Sa ganito pong paraan, nagiging inspirasyon po tayo sa iba na maglingkod din ng tapat sa Kanya. So, ayun po. Nawa po ay na-bless kayo sa araw na ito at bago po tayo matapos ay tayo po muna ay manalangin.
Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa natapos po naming napag-aralan na inyong salita. Salamat po sa paggabay, nawa po ay hindi lamang po namin ito napakinggan, nawa po ay maisapuso at mai-apply po namin ito sa aming buhay. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming kasalanan. Linisin mo po ang aming puso't isipan. Nawa po ay ingatan niyo po kami sa buong araw na ito. Sa inyo po namin ibinibigay ang mataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, pagpalang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa pakikinig.